from Aringay. Taon yun. Good morning. At sa ating lahat na nandito po sa umagang ito. So pag-usapan natin ang tungkol sa resurrection. The resurrection of Jesus Christ is central to the Christian faith. Manalangin muna tayo. Ama namin Diyos, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaroon. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil malaya po kami na pag-aralan ang inyong banal na salita. At salamat din sa inyong banal na espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin upang maintindihan ang mga bagay na tungkol po sa inyo. At sa umagang ito, dalay po na nawa ang aming pag-aaralan ngayon ay maipatak sa aming puso at isipan. At aming pinagkakatiwala po sa inyong lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. The resurrection of Jesus Christ is central to the Christian faith. So pag-usapan natin resurrection ay kumbaga familiar po sa atin pag-usapan yung resurrection. Sa Bible, maraming mga evidence or basihan tungkol sa resurrection. Pero mayroong iba na hindi naniniwala ng resurrection. May mga group of people na dinideny nila ang resurrection. Ibig sabihin, pag namatay ang tao, wala silang idea na mayroong muling pagkabuhay. Pero sa atin po, pinaniniwalaan po natin na mayroon pong resurrection ayon sa Biblia. At isang patunay na mayroon talagang resurrection ay yung nangyari kay Jesus Christ. Ipalagay natin na si Kristo ay hindi nag-resurrect. May ipapangaral kaya natin na mayroong resurrection? Hindi, no? So, malinaw na napakahalaga na maunawaan natin ang resurrection na sa kabila ng buhay natin sa mundong ibabaw ay meron pong muling pagkabuhay. Gusto kong basahin muna natin ang 1 Corinthians 15, 20 hanggang 23. 1 Corinthians 15, start tayo sa 20. 20, but now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that sleep. So dito po sa verse na ito, before we proceed, pag sinasabing first fruit, si Jesus Christ ay siya yung unang nabuhay galing sa mga patay na mayroong glorified body. Kaya siya po yung una na nabuhay na may glorified body. E paano yung sa time ni Lazaro? Di ba namatay at nabuhay din? Paano yung sa time ni Elijah, ni Elisha, mayroon ding namatay doon at binuhay din? Bakit sinabi ni Jesus Christ na siya yung unang nabuhay galing sa mga patay? Yes, siya po ang unang nabuhay galing sa mga patay na may glorified body. Si Lazaro namatay, nabuhay siya pero namatay ulit. Bakit? Physical body pa rin. Yung sa time ni Elijah, ni Elisha, may binuhay doon pero namatay ulit. Bakit? Physical body pa rin. So, si Jesus Christ, nung siya'y namatay at nabuhay, ang kaibahan po doon, yung kanyang katawan ay hindi na yung physical. Ang kanyang katawan ay glorified. Sa verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 22. For us in Adam all died. Even so, in Christ
shall all be made alive. 23, but every man in his own order. Christ the firstfruits, afterward they that are Christ at his coming. So, mayroon pong order. Kung mapapansin natin, si Christ yung nauna na nag-resurrect from the dead with the glorified body, and then sa rapture, yung mga believers naman. Mga grace believers ay mag-resurrect at babaguhin ang katawan into glorified body. At yan po ang ating ipinapangaral. Bakit natin laging binabanggit ang mga bagay na ito? Para ang bawat isa magkaroon ng pag-asa. Ang bawat isa ay magkaroon ng makabuluhan na paniniwala. Dahil kung ipinapangaral mo na may resurrection pero hindi pala nangyayari, useless po yung pangangaral natin. Mayroon pang isang verse na i-consider natin dito po sa verse 17. Sa verse start sa 14. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Naunawaan niyo po yung sa verse 14, kung si Kristo nga, kung hindi siya nabuhay, galing sa mga patay, ang ating pangangaral ay walang kabuluhan, at isa pa, ang ating paniniwala ay wala ding kabuluhan. Sa 15, and we are found false witnesses of God. Ano pong sabi sa verse 15? Ang tawag po sa atin ay false witnesses. Bakit? Ipinapangaral natin na mayroong muling pagkabuhay tapos hindi pala. Ang tawag po sa atin maging false witnesses. Ano pa? Because we have testified of God that He raised up Christ whom He raised not up. If so, be that the dead rise not. So, ang kagandahan lang, ipinapangaral natin na siya'y nag-resurrect dahil mayroon pong evidence. Ano pong patunay? Dito po sa backward lang natin, nung nabuhay ang ating Panginoon, ay nakita ng more than 500. Napansin niyo po, mayroon lang 2 o 3 witnesses ay considered totoo. How much more? Dito po, more than 500. Ang nakakita sa kanya na ang Panginoon ay nabuhay. Sa verse 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12. Number 6, after that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Mayroon pong more than 500 mga tao na nakakakita sa ating Panginoon na siya'y nag-resurrect. Kaya yung ang ating preaching ay may kabuluhan. Ang ating paniniwala may kabuluhan. Okay? Ang ating pagpunta ng gathering every Sunday ay may kabuluhan po. Bakit? Ang ating pinaniniwalaan, buhay. Ang ating pinaniniwalaan, sinasamba ay buhay. Kaya, ang resurrection ng ating Panginoong Hesus, ito po yung central to the Christian faith. Or central. Pag sinasabing central or sentro ng ating paniniwala, yung kanyang resurrection. Kaya pala, pag ipapangaral natin, ang message of the cross ay kasama po yung death, burial, and resurrection. Hindi lang yung death. Hindi lang yung death. Siya po ay inilibing at nabuhay.
So kulang po kung ipapangaral natin na siya'y namatay. Dapat ipapangaral natin yung kanyang death, burial, and resurrection. At na-mention lang din dito sa verse na binasa natin, verses 1 to 4, 1 Corinthians 15, 1 to 4, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon kung hindi na-emphasize yung kanyang finished work. Kung hindi na-emphasize yung kanyang finished work, ay magkakaroon ng walang kabuluhan yung kanyang paniniwala. Bakit po? Dahil hindi na-emphasize yung kanyang pinaniwalaan. May problem doon sa kanyang kaligtasan. Kaya kung itatanong natin kung ang tao ay siya may naligtas, mahirap pong sagutin po yan mga kapatid dahil hindi founded ang kanyang paniniwala. Kaya sa umagang ito, kailangan natin na nakasigurado po tayo sa ating pinaniniwalaan. So the resurrection of Jesus Christ is the foundational, central, and essential cornerstone of the Christian faith, validating His divinity, conquering death, and guaranteeing eternal life for believers. So yun po yung pinaka-foundation sa ating paniniwala. So without the resurrection, binasa natin kanina, walang saysay lahat yung ating ginagawa. Yung ating paniniwala, walang kabuluhan. Yung ating pagsamba, wala ding kabuluhan lahat. Kung si Kristo ay nananatiling patay. So walang foundation. Walang foundation yung ating pangangaral. Sasabihin natin, kung maniwala kayo sa ating Panginoon, kahit kayo mamatay at mabubuhay din kayo. In reality, kung wala pala, magiging walang saysay po ang lahat. Ang good news, ayon sa Biblia, at pinatunayan ng mga maraming tao, more than 500, na si Kristo ay buhay. Yung ating paniniwala ay may kabuluhan. Ang ating pagsamba, ang ating pangangaral ay buhay. Kaya, gusto natin ma-share sa karamihan ang ating pinaniniwalaan. Without this historically significant physical resurrection, Christian preaching is considered futile and faith worthless, as it proves this atoning sacrifice for sin was accepted. Meron tayong mga ilang bagay na pag-uusapan po natin, mga katotohanan. Okay, mga katotohanan po, patunay na si Kristo ay nag-resurrect galing sa mga patay, at ano yung mga benepisyo na matanggap natin. Okay? So, the resurrection proves that Christ's sacrifice was accepted by God and guarantees believer's salvation. Ulitin ko po. Una, the assurance of salvation. The resurrection proves that Christ's sacrifice was accepted by God and guarantees believer's salvation in our present time. Anong sinasabi sa Romans 4:25?
Romans chapter 4, verse 20, 25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So, nung nabuhay ang ating Panginoon, doon po confirm na ang tao ay na-justify, na pawalang sala. Di ba isang reason nung si Kristo ay namatay para ang tao ay mapawalang sala? Papaano kung siya nananatili? Kung nananatili siya doon sa libingan, hindi ma-confirm yung justification natin. Kailan po na-confirm na ang tao ay napawalang sala? Nung siya ay nag-resurrect. Okay? Dagdag natin ang 1 Corinthians 15:17. Ito po binasa natin kanina. 1 Corinthians 15:17. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Pero ang good news po, siya nag-resurrect, confirm na ang mananampalataya confirm na siya justified. Kasi kung nananatili siyang patay, ay sa binasa natin, walang justification nangyari po mga kapatid. Wala pong napawalang sala kung siya nananatili sa libingan. Dagdag natin yung Romans 5. Romans chapter 5 verse 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Dito sa verse 1, therefore being justified by faith. Then, after that, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Idagdag natin yung Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, meron tayong tinatawag assurance. Okay, pag sinasabi natin assurance, 100% po na ang tao ay ligtas nung siya ay naniwala. Yun po yung assurance. Ang hirap naman na ikaw naniniwala pero hindi ka sigurado. Ang hirap naman na alam mo na may Panginoon pero sa kaligtasan hindi ka sigurado. Dapat yung paniniwala natin ay sigurado. Kaligtasan po ay secured. Pag sinasabing ikaw ay ligtas, 100%. Yes, dahil ikaw ay naniniwala sa finished works ng ating Panginoon. At ulitin ko po, saan tayo iniligtas? Doon sa darating na puot. Iniligtas niya tayo doon sa parusa. Kaya lahat ng mga mananampalataya sa panahon ngayon ay hindi na po candidate doon sa parusa. Bakit? Binasa natin kanina, sinasabi sa verse chapter 3:23, being justified freely by His grace. Pag sinasabing justified, diniklara ng Panginoon ang tao walang kasalanan. Diniklara ng Panginoon na ang tao ay righteous. Siya pa ba'y recipient ng parusa? Hindi. Kasi nga, inaaring ganap niya ang mananampalataya, pinawalang sala niya ang mga naniniwala. Therefore, hindi siya recipient ng parusa. Nakuha niyo po yun? Iniligtas po niya tayo doon sa darating na parusa. Kaya, ang kaligtasan natin ay sure. 100%. Anong sabi dito sa Romans 5, verse 9? Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Since na ang tao ay na-justified by Jesus' blood, tayo po iniligtas doon sa darating na parusa. Okay, sana malinaw natin. Yan po yung una. Nung epekto, nung si Kristo ay namatay, inilibing, at siya ay nabuhay, mayroon tayong assurance of salvation. Pangalawa,
Nung si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay, na mayroon tayong victory over sin and death. Bakit po mayroong victory over sin? Yes. Ang tao namatay, and then siya'y nabuhay. So, pag nabuhay siya, hindi na po siya mamamatay. Okay? Pag siya ay magkaroon ng glorified body, hindi na po siya mamatay. Mayroon pa bang power ang death? Wala. Mayroon pa bang power ang sin? Wala. Kasi ang sin, ang death, ito po ay resulta ng kasalanan. Pag ang tao ay namatay at muling nabuhay, siya po ay victorious. Wala ng power ang sin, wala ng power ang death. Through the resurrection, sin's power and death, finality are broken. At yun po yung ating pinaniniwalaan, mga kapatid, na nasa mundong ibabaw tayo, ang ating katawan mamamatay dahil ito po ay resulta ng kasalanan, pero ang pangako ng Panginoon, lahat ng mga nanampalataya ay bubuhayin. At kung siya po ay binuhay ng Diyos, siya pa ba'y mamamatay? Hindi na. Dahil binibigyan niya tayo ng glorified body. Dito po sa 1 Corinthians 15:54 to 57. Ito po ang sinasabi. Verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 56. The sting of death, sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So, naging victorious po ang isang mananampalataya dahil sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin, sa kabila ng buhay natin ngayon, ay wala na pong power ang sin, wala na pong power ang kamatayan. Dagdag natin yung 6:9 sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 9. Knowing that Christ being raised from the dead, died no more. Death had no more dominion over him. So, tama na si Kristo ay namatay, pero siya po ay nabuhay. At mayroon pa bang power ang kamatayan? Wala na. Hindi na mag-dominion sa Kanya. Ganun lang din po tayo, mga kapatid. Magiging katulad tayo ni Kristo na siya'y namatay at muling nabuhay. At nung siya'y nabuhay, ang sin, ang death, wala ng power. Okay? Di ba maganda po yun na pangako ng Panginoon? Kaya sabi sa Philippians chapter 3 verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Ang ating katawan mapapalitan ng glorified body. Katulad ng binanggit natin, ang sin, ang kasalanan, ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Pangatlo po na result or epekto pag tayo naniniwala doon sa resurrection ng ating Panginoon bilang sentral or sentro ng ating paniniwala, mayroon tayong hope, okay, hope of our own resurrection. Katulad din
naranasan ng ating Panginoon, namatay at nabuhay, mayroon tayong pag-asa dahil pangako po na yon. Kahit tayo ay mamamatay, mayroon tayong inaasahang muling pagkabuhay. Believers have the hope that they too will be raised from the dead. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. 20 hanggang 23. Balikan lang natin basahin ha. Verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. For since by man came death, by man came also the resurrections of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward, they that are Christ at his coming. Mayroon po tayong inaasahan na sa kabila ng buhay natin sa mundong ibabaw ay mayroon pong muling pagkabuhay. At yan po ang na-mention sa 1 Corinthians 15:20. At idagdag natin ang 2 Corinthians chapter 4:14. Knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus and shall present us with you. Tandaan po natin. Ayon sa binasa natin na lahat tayo na naniniwala sa Panginoon ay mayroon pong muling pagkabuhay katulad ng ating Panginoon. At ang good news pa, pag nangyari yon, mayroon tayong heavenly body, hindi po earthly body. May kakaibahan po under this present program, ang ibibigay po na katawan sa atin after the resurrection, heavenly body, kumpara doon sa kingdom program, ay iba po. Ang sa kanila ay earthly body lang din po, pero immortal. Ang sa atin ay heavenly body, ang ibibigay ng ating Panginoon ayon sa kanyang ipinangako. Ang pangapat, isa pang good news. Since na pinaniniwalaan yung finished work ng ating Panginoon, ang lahat ng mga naniniwala ay magkakaroon ng bagong buhay or new life in Christ. Meron tayong bagong pamumuhay, bagong pag-iisip, bagong prinsipyo, bago lahat. Diba? New life in Christ. The resurrection enables believers to live a transformed, victorious life. Ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay doon sa dati natin na estado ng pamumuhay. Nung tayo ay nasa Panginoon, ay mayroon pong pagbabago. Okay? Mayroon pong pagbabago. Si Kristo po yung mag-control sa atin, siya po yung mag-dominate sa atin, siya po yung makikita sa atin. Mayroon pong verse na sinasabi si Apostle Paul sa Galatians 2:20. Ang sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Dito po sa binasa natin, sinabi ni Apostle Paul na si Kristo na yung nabubuhay sa kanyang sarili. So mayroon pong tinatawag na changes. Ibig sabihin po mga kapatid, tayong nasa Panginoon ay mayroon pong mga pagbabago. New life in Christ. At ito po ay dahilan nung tayo naniniwala sa finished work ng ating Panginoon. The resurrection enables believers to live a transformed, victorious life.
isang verse na mababasa natin sa Romans chapter 6 verse 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Dagdag natin Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So ano po yung mapansin nyo dito sa verse? Dito po sa binasa natin, kahit nandito tayo sa mundong ibabaw, ay binabago na niya yung kaisipan natin, yung prinsipyo natin. Yung dating tayo ay binabago na kung saan ina-align doon sa gusto ng Panginoon. Tama? Yun yung nais ng Panginoon sa mga nanampalataya. Lahat ng naniniwala sa Kanya ay dapat yung Kanyang kaisipan ay naka-align doon sa isip ng Panginoon. Kaya pala, mayroong sinasabi dito sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang kaisipan po ng mga nanampalataya ay dapat nakaangkla doon sa kaisipan ni Kristo. Pag ganun po ang nangyayari, mayroon pong tinatawag changes, mayroon pong pagbabago. Kaya pala, sabi ni Apostle Paul, ng ating dating pagkatao ay naka-off, kumbaga put on and then put off. Anong sabi basahin ko lang, sa chapter 3, Colossians, mayroon pong tinatag put on and put off. Verse 9, line out one to another, saying that you have put off the old man with his deeds. Number 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So mayroon pong tinatawag na put off the old man, our old nature, and then put on the new man, which, created in Christ Jesus. So, ito pong good news, nung tayo nanampalataya sa ating Panginoon, ay naglagay siya ng panibagong nature sa atin. Hindi ngayon nakadepende doon sa nature natin, kundi nakadepende doon sa nature ng Panginoon na inilagay sa atin mismo. Ibig sabihin, meron tayong dalawang nature. Ano po? Ang una, the old nature, yun yung nature natin. Next, the new nature. Kailan po ito? Kailan po ito ibinigay ng Panginoon? Yung nature na ito, nung tayo naniwala sa Ebanghelyo. Okay? Ibig sabihin, mayroon tayong dalawang nature. Ano po yung nature na yun? Pag sinasabing new nature, yung nature ng Panginoon ay nasa atin ngayon. Idagdag natin yung Ephesians chapter 4. Ano yung dapat naka-on, ano yung dapat naka-off. Dito sa Ephesians chapter 4, start sa 22 hanggang 32. Verse 22, that ye put off the concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. 26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that
it may minister grace unto the hearer. 30. And break not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Nandito po, ano yung mga dapat naka-on at nakaput-off? Pero dito sa binasa natin, ang nakaput-on ay yung nature ni Kristo. Ibig sabihin, ang isang tao na nakay Kristo ay mayroong bagong prinsipyo. Mayroong bagong kaisipan. Lahat po ay nagbago. Yung buong pagkatao natin ay binago ng Panginoon. Ang ganda po. Habang nandito tayo sa mundong ibabaw, ay pwedeng mamuhay na kasama ng ating Panginoon. Pwedeng mamuhay na nakaangkla sa kaisipan ng Panginoon. Kaya ang tawag sa mga believers ngayon ay body of Christ. Si Kristo yung mind. Si Kristo yung kaisipan. Siya yung isip ng mga believers ngayon. Bakit? Ang description kasi, ang mga believers ngayon ay tinatawag body of Christ. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16? For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Good news po yan para sa atin. Si Kristo po ang ating isip. We have the mind of Christ. Next, ang panglima na naging resulta or epekto nung tayo naniniwala sa kanyang ginawa sa cross, lalong-lalo na doon sa kanyang resurrection, justification and right standing with God. Ito po ang nagiging resulta. Nung tayo naniniwala, mayroon tayong tinatawag right standing with God. Paul links the resurrection to believers being declared righteous before God. Diniklarang righteous ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ulitin ko po, ang Panginoon mismo nagdeklara ng tao ay justified, meron tayong right standing with God. Siya po mismo ang nagdeklara. Papaano? Ito po ay after, pagkatapos na ikaw ay naniniwala sa Ebanghelyo. Gusto kong basahin ang Romans chapter 4, 24 to 25. Ito po ang sinasabi, verse 24, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Dito po malinaw na sinasabi niya, tayo po ay idiniklarang righteous before God, at papaano po nangyayari yun nung tayo'y naniwala. Ang justification during our time, ito po'y regalo ng Panginoon. Tayo po ay na-justified freely by His grace. Pero under the law of Moses, ang justification sa time nila ay kailangan nilang sundan ang buong kautusan na ibinigay ng ating Panginoon kay Moses, at yun po ang kanilang basihan para sila mapawalang sala. Pero in our time, under the dispensation of grace, ang justification ay ibinigay na lang niya. Kaya, lahat ng mananampalataya under the grace program, we have the right standing with God. Balikan natin sa verse 24, ang sabi niya, being justified freely by His grace. Justified po tayo, napawalang sala. Ang isang
mananampalataya dahil siya po'y naniniwala sa Ebanghelyo. We are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa panahon noon, before the death of Jesus Christ, ang justification sa kanila ay dapat nilang sundin ang buong kautusan. Anong sabi sa Romans 2:13? For that the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Napansin niyo po yung kaibahan? Under the time of Moses, ang tao ay ma-justify, mapawalang sala by observing the whole law. Pero under the dispensation of grace, ang tao na justified freely by God's grace. So yan po, justification and right standing with God. Ang pang-anim po na nagiging epekto o resulta nung ang tao ay naniniwala sa finished work ng ating Panginoon is death, burial, and resurrection. Ano po? Mayroong tinatawag power for Christian living. The same power that raised Christ from the dead works and delivers lives in Ephesians 1:19 to 20. Ephesians chapter 1, 19, verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power? Verse 20, which He rose in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Good news po mga kapatid. Nandito tayo, pero positionally we are seated with Christ in the heavenlies. Nandito tayo, pero positionally, nakay Kristo na tayo, nakaupo kasama niya. Ano pang sinabi sa Philippians 3:10? Ito naman ang sinasabi, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So the power, the same power that raised Christ from the dead, works and delivers life. Kaya napakaganda po yung nagiging buhay natin nung ang Panginoon ay nasa atin. Na-mention kanina sa binasa natin, sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1:20, for I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Sa Ephesians chapter 3, verse 17, ang sinabi din, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. So bilang mga mananampalataya, we have the power since Christ is in us. Since si Kristo ay nasa sa atin mismo. Okay? Kaya meron tayong power na power na kung saan or authority na hindi gagawin yung mga bagay na hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Mayroon tayong power to resist, power to power na kung saan or authority na kung saan hindi mo ginagawa kung ano yung ayaw ng Panginoon. Ulitin ko po, si Kristo ay nasa atin. Ang Panginoon ay nasa atin. Yung kanyang pagmamahal ay nasa atin. Hindi tayo malaya na gumawa kung ano ang naiisip natin. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin. Okay? Kaya mayroong put on, put off. Put off the old nature and put on the new one. So, ulitin ko po, old nature referring to our own idea, knowledge, or sariling kakayanan. Pero ito po ay dapat naka-off.
ang nakaon dapat sa atin is the new nature. So, the power for Christian living, the same power that raised Christ from the dead, works and delivers lives. Tandaan natin, habang nandito tayo, we are seated with Christ in the heavenlies. Next, meron pong tinatawag confidence in preaching and faith. So without the resurrection, faith and preaching would be meaningless. But because Christ rose, faith is valid and effective. Balikan natin yung 1 Corinthians 15:14. 1 Corinthians 15:14. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Kaya, bakit tayo nangangaral? Bakit natin ibinabahagi ang salita ng Diyos? Yes, dahil po sa ating paniniwala. Meron tayong confidence sa sarili natin ipapangaral ang katotohanan na ito yung sinasabi ng Panginoon. Dahil kung hindi siya nabuhay galing sa mga patay, ayon sa binasa natin, ay walang saysay, walang kabuluhan yung ating ginagawa. Pero since si Kristo ay buhay, hanggang ngayon, yung ating paniniwala ay valid and effective na kailangan nating ma-share din po sa mga ibang mga tao. Ano pa? Mayroon pong eternal glory and immortality. So the resurrection guarantees a future glorified body and eternal life with God. Balikan natin ang 1 Corinthians 15:42 hanggang 44. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. 44. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. So na-describe po dito mga kapatid, mayroong temporal, mayroong eternal. Mayroon pong incorruption at mayroong corruption. So ano pong punto doon? Tinutukoy dito yung ating katawan pag nag-resurrect ay papalitan ng glorified body at ito po ay eternal. Okay? Eternal. Wala pong hangganan. Philippians chapter 3, another verse na nagpapatunay na ang ating katawan na nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Yung ating katawan panlupa papalitan ng panlangit. Dito sa 20, Philippians chapter 3, ito pong sinasabi sa verse 20, for our citizenship or conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Pangako ng Panginoon ng ating katawan na panlupa papalitan ng panlangit. Yan po ang kanyang ipinangako. Pero ito ay masusumpungan lamang sa mga nanampalataya. Paano yung hindi naniniwala? Ang pangakong ito ay hindi applicable sa kanila. Dahil ang pangakong ito ay applicable lamang sa mga nanampalataya. Then, ito yung last. Mayroon pong motivation for faithful service. Kaya nga, laging ang kailangan po na faithful po tayo sa Panginoon. Yung ginagawa natin every Sunday, dapat faithful po tayo, dapat motivated po tayo sa ginagawa natin. Dahil ito po ay nais ng Panginoon sa mga mananampalataya. Because resurrection is certain. Believers are encouraged to remain steadfast in serving the Lord hanggang sa cut-up. Dahil ginagawa natin itong pag-serve, pagsamba sa ating Panginoon hanggang sa cut-up,
or hanggang sa rapture. Hindi po yung pag naisip lang natin, hindi tayo motivated doon, di ba? Dapat, everyday ay motivated po tayo para sa Panginoon. Okay, motivation for faithful service. Anong sabi sa 1 Corinthians 15:58? 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and immovable always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ibig sabihin po mga kapatid, yung ating ginagawa natin ay may kabuluhan. Okay? Yung ginagawa natin para sa Panginoon. So mayroon tayong tinatawag motivation dapat. At ito po ay naging motivated po tayo because resurrection is certain. Believers are encouraged to remain steadfast in serving the Lord. Dapat mananatili po tayo. Dapat tayo po ay yung na-encourage sa ginagawa po natin. Ayon sa binasa po natin. Bilang pagtatapos, according to Apostle Paul, the resurrection brings salvation, brings victory, brings hope, brings new life, power, assurance, and eternal glory. It confirms that faith in Christ is not in vain and gives meaning to Christian life and service. Sana po naunawaan niyo mga ilang bagay na pinag-usapan po natin na kung ano yung mga naging benepisyo o nagiging resulta kung ang tao ay nanampalataya, kung ang tao ay naniniwala sa finished work ng ating Panginoon, lalong-lalo na doon sa kanyang resurrection na ito po ay naging sentro ng ating paniniwala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na ito. Salamat sa mensahe na aming napakinggan na pag-aralan. Salamat dakilang Diyos sa inyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pang-uunawa na maintindihan namin ang mga bagay na ito. Maraming salamat dakilang Diyos maging sa lugar ito na kung saan dito po ginawa ang worship service. Patuloy mong i-bless ang lugarin ito dakilang Diyos. Maraming salamat po. Sa namin pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Isus. Amen. Maraming salamat. God bless.